Ano ba ang ginagawa mo pagkatapos mong kumain? Base sa mga pag-aaral at yung madaming surveys na ginawa sa buong mundo, karaniwang ginagawa ngayon ng mga tao, dalawang bagay na pwedeng makakaapekto sa iyong kalusugan na makapagbigay dyan na hindi magandang karamdaman. Marami na ngayon kasi gumagawa niyang kabayan. Ano yan, sir? Pagkatapos kumain, ikaw ba ay nakaupo? Pagkatapos kumain, ikaw ba ay natutulog o nakahiga? Maraming gumagawa niya sa atin. Pagkatapos nating kumain, di mo namamalayan. Nakasandal ka na dyan sa tumba-tumba mo. Nagsa-cellphone ka. O kaya, nakalalin ka rin ganyan, tapos parang nakahiga ka, nagsa-cellphone. Kadalasan o kaya nanonood. Hindi mo namamalayan, tumatagal ka na dyan sa upuan mo. Hindi po ba? Okay, kabayan, base ito sa mga pag-aaral, ha? Sabi nila, ang mga taong nasanay na sa ganyang kaugalian, pagkatapos kumain, matagal na kaupo. Okay? Tapos, minsan naka-lying down sila. Meron niyang epekto. Okay? Kung ikaw lagi nagkakaroon ka ng gastritis, yung tumataas ang acid sa dyan sa stomach mo, yung GERD, mga ganyan. Okay? Yan pala ang isang dahilan yan, kabayan. Okay? Kasi, hindi mo binibigyan ng tamang posture yung katawan mo para mag-concentrate dyan sa digestion. Kaya nagkakaroon ka na ng bloating, nagkakaroon ka na ng discomfort dyan pagkatapos mong kumain dahil nga hindi tama ang pwesto mo. Nakakatulong din pala ang pwesto pagkatapos kumain. Sir, bakit inaantok ako pagkatapos akong kumain? Di ba? Minsan, hindi mo pa matapos siguro yung kinakain mo. Parang antuking ka na, hindi po ba? Marami pong ganyan. Kasi, ang katawan natin, merong mga hormones na nagbabago pagkatapos nating kumain. Okay? Ang base sa pag-aaral, ang sabi ay, nagda-drop down ang alertness ng isang tao at yung pagiging malakas pagkatapos kumain dahil ang katawan mo ay concentrated on the food that you put into your stomach. Yung energy nandyan na sa stomach mo. Kaya dito sa sinasabi nila, tumataas ang mga hormones kagaya ng serotonin at melatonin, which is yun talaga ang nag-aano sa pagtulog, kabayan. Kaya ikaw, di ba? Parang ayaw mo nang tumayo sa upuan mo pagkatapos mong kumain, hindi ba? Tamad na tamad kang gumalaw. Kaya nga tama yung sinasabi nila eh. Kapag may ginagawa ang isang tao, hayaan mo muna dyan na huwag kumain. Okay? Pag hindi pa oras. Kasi pag ang tao hindi pa niya natapos ang trabaho niyan at kumain agad, tatama rin na yun at hindi na yun matatapos. Totoo yan. Di ba? Parang ayaw mo nang gumalaw kasi kapag pagkatapos mong kumain. Okay. Ang sinasuggest nila dito sa studies, kabayan, pagkatapos kumain, pwede ka namang umupo. Pero saglit lang in upright position. Huwag yung nakaganyan. Okay? Huwag yung nakasandal sa likod. Okay? Alam ko mga naming ganyan. Minsan pa nga nakakatulugan mo yung pinapanood mo, ha? Na teleserye. Minsan nakakaganyan na yung cellphone sa dibdib mo, hindi mo alam, nakakatulog na. Katatapos mo lang kumain. Sinasuggest nila pagkatapos kumain, eto na yung maganda nga. Kasi dapat pagkatapos kumain, yan na yung time na tumulong ka din sa pag-aasikaso sa paghuhugas ng pinagkainan nyo. To make movement para at least ma-regulate, okay? Habang konting lakad-lakad dyan, konting galaw-galaw dyan, para magamit mo yung mga extra na energy gaya ng glucose. Kasi pinalitan mo na ng panibago na energy o gamitin mo na yung luma para at least mabawas-bawasan yan at hindi mag-deposit dyan sa loob ng katawan mo. Karamihan kasi ganyan. Yung mga diabetic, kapag yung kayo na parang ayaw mo nang tumayo dyan sa kinaupuan mo, magpa-check up na po kayo, ha? Hindi na po yan normal. Yan na yung time na sabi nila kapag tapos yung kumain o kung may taga-trabaho naman dyan sa mga pinagkainan nyo, naglilinis, mga ganyan, naguhugas, kayo tend to, for example, gumagamit ka ng cellphone, meron kang tawag, habang may tinatawagan ka o habang may tinechat ka, tinetext ka,
maglakad-lakad ka muna. Okay? Hindi naman yung pwersang lakad, kundi ano lang, yung normal lang na lakad. Yan ang sinasuggest nila dito. Okay? Siyempre, huwag ka din namang pagkatapos mong kumain kailangan magtrabaho agad ng sobrang mabibigat ang ibinuho. Hindi naman po ganon. Walang tao na ganon na pagkatapos kumain, trabaho agad ng mabibigat kasi yung katawan mo, walang enerhiya yan. Okay, yung utak mo, binababa niya yung energy para ma-focus niya dyan sa stomach mo. Ang lakas niyan, kabayan. Okay, ayaw mong gumalaw, in short. Kaya, hindi na yung nakakapagbuhat. Unless, na pinupwersa mo yung sarili mo na, for example, sa mga magigiting natin dyan, mga construction worker, ganyan lagi Hindi po pa pagkatapos kumain, yan, ratsyada agad. Okay? Shoutout po sa inyo lahat dyan. Okay, alam ko mabibigat ang trabaho nyo. So, magbigay muna kayo ng pagkakataon na maisettle yung mga pagkain dyan sa stomach nyo. At, ang sinabi nila dito, pagkatapos kumain, huwag mo munang dadamihan yung iniinom mong tubig. Konti lang muna. Okay? Para hindi madilute yung acid for concentration of digestion dun sa mga kinain natin. Okay? And then, siguro, after mga 20 minutes, 30 minutes, mga ganyan, saka ka iinom na ng tubig. Okay? Para at least, umayos na muna ang digestion dyan. Sir, bakit ganun? Parang tamad na tamad ako pagkatapos kong kumain. Yung normal reflex ng katawan natin na pagkatapos kumain, due to sa pag-intake mo ng pagkain, ang enerhiya, uulitin ko, nagko-concentrate dyan sila sa pagdadigest. Okay? So, gumalaw-galaw kayo pagkatapos kumain. Okay? Tumulong kayo dyan. Kunwari may pagpupunas-punas ng lamesa, pag-aayos ng mga kung may naguhugas ng pinggan, ikaw naman yung tanggal ng tubig nung pinaghuhugasan, mga ganyan. Okay? Do some movements pagkatapos kumain. Okay? Huwag na yung pagkatapos kumain, hindi mo na mautusan yung mga bata na yan, sa totoo lang. Okay? Sanayin nyo sila, Kasi dyan na yung, alam nyo, base sa pag-aaral, sa totoo lang, yung tao pagkatapos kumain, naka-lie down o kaya nakaupo ng matagal, yan yung accumulation of fats. Okay? Kaya tumataas yung mga cholesterol, triglycerides, mga ganyan. Lumalaki ang tiyan, okay, ng mga taong pagkatapos kumain, nakaupo na agad dyan. Marami dyan. Okay? Pinagtutuunan ng cellphone na hindi nila namamalayan, 1 oras, 2 oras na pala silang nakaupo pagkatapos kumain. So, iwasan nyo po yan, God bless everyone. Okay? Isang sharing lang po. Kasi, which is totoo naman sa mga surveys na ginawa nila. Marami akong kakilala pagkatapos kumain, nakaupo na. Okay? Bye-bye.